Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa malayong lugar, may isang marikit na bata na nagngangalang Karen. Masayahin siyang bata. Tinatanong niya ang kanyang ina tungkol sa lahat ng gusto niyang malaman. Nay, ano yung maliliit na ilaw sa langit? Mga bituin sila, Karen. Lahat ng nasa lupa, balang araw, ay magiging bituin at magniningning sa langit magpakailanman. Si Karen ay may isang piraso lang na laruan, isang damit at isang pares ng tsinelas na kahoy. Ang tsinelas na kahoy na ginawa ng kanyang ina ay hindi komportable, ngunit ito lang ang meron siya. Isang araw, nagkasakit ang nanay niya, kaya pupunta si Karen sa bayan para bumili ng gamot. Habang daan ay nakakita siya ng isang pares ng pulang sapatos na nakakahon sa gilid ng kalsada. Kumikinang ang mga sapatos, kaya hindi mapigilan ni Karen na iuwi ito. Tingnan mo, Nay! Natagpuan ko ito sa tabi ng kalsada. Ang ganda, no? Kasya ito sa akin. Baka pag-aari ng ibang tao yan, Karen. Dapat mong ibalik yan doon. Pero kung merong nagmamay-ari, di niya iiwan dun. Baka aksidenteng nalaglag ng may-ari. Hindi niya dapat winala. Ako ang nakapulot. Ako na ang may-ari. Akin na to. Nak, makinig kang mabuti. Hindi man kita maibili ng bagong sapatos ngayon, pero ayokong magsuot ka ng sapatos ng iba dahil lang napulot mo. Huwag nang matigas ang ulo. Ipangako mong hindi mo isusuot yan, ha? Malungkot na nangako si Karen na hindi isusuot ang pulang sapatos at itinago niya ito sa ilalim ng kama. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, umuwi si Karen at hindi niya makita ang kanyang ina. Pinagmasdan niya ang paligid at napagtanto niya na ang ina ay naging isa ng maningning na bituin sa langit. Kinabukasan, habang papunta siya sa libing ng kanyang ina, isinuot niya ang pulang sapatos. Ang mga dumating sa libing ay hindi maalis ang tingin sa sapatos ni Karen. Grabe naman siya. Ano ba yan? Walang galang na bata. Pero walang pakialam si Karen dahil mahal niya ang kanyang sapatos. Sa sandaling iyon, isang mabait na matandang babae ang napadaan sa sementeryo. Nalaman niya na naulila na ang batang babae, kaya gusto niya itong ampunin. Gusto mo bang sumama sa akin, iha? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging matagumpay at maganda ka paglaki mo. Kaya naman, si Karen ay tumira sa matandang babae sa loob ng maraming taon. Karen, gamit mo yung sapatos mula pa nung libing ng iyong ina. Kailangan mo nang palitan yan. Napakadumi na, oh. Hindi! Gustong-gusto ko ang pulang sapatos na to. Nako, Karen. Huwag matigas ang ulo. Sige na, magbalit ka na. Bibili kita ng mas maganda, pangako. Ayaw ni Karen na masaktan ng mabait na matanda na umampon sa kanya. Kaya sa wakas ay itinapon niya ang pulang sapatos. Dumaan ang mga araw at isang umaga, naglalaro si Karen sa kanyang silid na may mga bagong damit at laruan. Dinalhan siya ng matandang babae ng bagong sapatos, ngunit hindi nagustuhan ni Karen. Pero asul ito. Ang pangit. Di ko gusto yan. Sa mga sumunod na taon, hindi pa rin makalimutan ni Karen ang pulang sapatos. Nagdalaga na siya, ngunit hindi nagbago ang katigasan ng ulo niya kahit regaluhan pa siya ng matandang babae. Iha, hindi ako nagsusot ng ganyan. Pero tinahi ko to para sa'yo. Ayoko ng ganyang pagkain. Gusto ko French fries. Kahit isang subo lang, iha. Napapagod man ang matandang babae sa pihikang ugali ni Karen, pinagluto pa rin niya ng French fries. Pagpasok niya sa silid, hinuhubad ni Karen ang asul na sapatos na ngayon ay masikip na. Tingnan mo, maliit na ang lahat ng gamit ko. Lumaki na ako. Oo nga,
O sige, mamili tayo ng bagong damit at sapatos. Kaya pumunta ang matandang babae at si Karen sa tindahan. Oh, tingnan mo! Katulad ng dati kong pulang sapatos. Gusto ko yun. Karen, hindi mo kailangan ng magarbong pulang sapatos. Kailangan mo ng pwede mong isuot ng may paggalang. Halimbawa, kapag pupunta ka sa libing, isa lang ang maibibili ko sa'yo. Yung itim na lang ang bilhin natin, ha? At umuwi na tayo. Pagod na ako eh. Wala akong paki. Kung hindi mo bibilhin ng parehong sapatos, magyayapak na lang ako. Batang ito, sana hindi naging matigas ang ulo mo. Binili ng matanda ang itim na sapatos. At para mabili rin ang pulang sapatos, ginamit niya ang natitirang pera. Kinailangan tuloy nilang maglakad pa uwi. Sa layo ng nilakad nila, sumakit ang mga paa ng matandang babae at hindi niya maabutan si Karen. Pero walang pakialam si Karen. Masaya siyang naglakad dahil sa bagong pulang sapatos. Isang araw, sinabi ng matandang babae kay Karen na kailangan nilang dumalo sa isang libing. Karen, isuot mo ang itim na sapatos ha. Kailangan maging magalang tayo sa ating kasuotan. Tumingin si Karen sa itim na sapatos, tapos sa matingkad na pulang sapatos. At pinili niyang isuot ang pula. Paglabas nila ng bahay, tinakpan niya ito ng palda para hindi makita ng matandang babae. Gayunpaman doon sa libing, nakita ng lahat ang sapatos ni Karen. Kumikislap ito kahit mahaba ang kanyang palda. Pinag-usap-usapan tuloy ng mga tao si Karen at kung gaano kawalang galang ang suot niyang sapatos. Nang makarating ito sa tenga ng matandang babae, galit na galit siya. Hindi ka talaga nakinig sa sinabi ko? Sinuot mo pa rin ang pulang sapatos na yan. Napakatigas ng ulo mo, Karen. Nasaan ang respeto mo? Sa sandaling iyon, isang gwapong lalaki ang napadaan at nabighani sa kagandahan ni Karen. Lumapit ito sa kanya, lumuhod at binigyan siya ng mga papuri. Ang ganda mo, Binibini. At bagay sa'yo magandang sapatos na yan. Salamat. Kinilig ako sa sinabi mo. Sigurado ako mahusay ka sumayaw. Iniimbitahan kita sa sayawan sa palasyo ngayong gabi. Punta ka ha? Dahil sa magiliw na alok ng Ginoo, sa tuwa ay napasayaw nga si Karen. Ngunit ilang sandali pa, hindi na mapigilan ni Karen ang pagsasayaw. Ba't di ko mapigilan ng mga paa ko? Anong nangyayari? Nagsimulang lumayo si Karen sa matanda at sa Ginoo habang sumasayaw siya. Karen! Bumalik ka dito! Hinabol siya ng lalaki, pero hindi siya maabutan. Naging mas matigas ang ulo ng pulang sapatos kaysa kay Karen. Dinala siya nito hanggang sa tuktok ng bundok at pinasayaw siya sa loob ng 3 araw. Sobrang sakit na ng mga paa ni Karen, kaya napapasigaw siya sa bawat hakbang. Aray! Kahit na napuputikan o matinik, patuloy pa rin sa pagsasayaw ang sapatos. Tama na! Pagod na ako! Hindi na ako magmamatigas mula ngayon. Pangako, sige na, sapatos, tumigil ka na, pakiusap. Pagkasabi niyon, kumalas ang pulang sapatos sa kanyang mga paa. At bumagsak si Karen sa lupa. Pero patuloy pa rin ang pulang sapatos sa pagsasayaw. Nakahanap si Karen ng isang kahoy na ginawa niyang saklay pauwi. Sobrang sakit ng mga paa niya. Nang sa wakas ay natanaw niya ang bahay, napaiyak siya sa tuwa. Sinalubong siya ng matandang babae at nagyakapan silang dalawa. Alam ko pong naging sutil ako. Pangako, hindi na po ako magiging ganun. Matapos itigil ni Karen ang katigasan ng ulo, ang mga bagay ay nagsimulang maging maayos.
Isang araw, may kumatok sa pinto. Ito ay ang gwapong Ginoo. Magandang araw, Karen. Ang bilis mo sumayaw, di kita naabutan. Paano mo nagawa yun? Natuwa si Karen na makitang muli ang gwapong Ginoo. Iyon ang simula ng pagmamahalan nilang dalawa. Winaksin niya ang katigasan ng ulo, kaya nagkamit si Karen ng masaya at mapayapang buhay. Si Snow White at ang 7 duwende. Noong unang panahon, mayroong isang mabait na reyna na naninirahan sa isang kastilyo na napalilibutan ng mahiwagang kagubatan. Habang pinapanood ang niyebe sa taglamig, ang reyna ay nangangarap ng gising. Naririnig niya ang mga bata na naglalaro sa snow sa labas. Binuksan niya ang bintana upang tanawin ang mga bata at hinangin ang paboritong pulang panyo ng reyna. Nahulog ito sa mismong tuktok ng snowman na itinatayo ng mga bata. Kumaway at nagpasalamat sila sa mabait na reyna. Sana ay magkaanak ako ng babae. May kutis na simputi ng snow at busilak ang puso. Lumipas ang mga buwan at nagkatotoo ang pangarap ng mabait na reyna. Ang hari at reyna ay nabiyayaan ng sanggol na babae, ang pinakamaganda sa mundo, at pinangalanan nila siyang Snow White. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay di nagtagal. Nang si Snow White ay maliit na bata pa, namatay ang reyna at naging isang bituin sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang taon, pinakasalan ng ama ni Snow White ang isang babaeng nagngangalang Hela. Namamangha ang hari sa kagandahan ng bagong reyna at sa gayon ay hindi niya napagtatanto ang kayabangan nito. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Ikaw, aking reyna. Ikaw ang pinakamaganda sa lupain. Wala nang mas gaganda pa sa akin. Sa pagdaan ng panahon, si Snow White ay lumaki at naging isang magandang binibini. Ang kanyang ama ay maglalakbay naman kasama ang kanyang mga sundalo at niyakap niya ang anak bago siya umalis. Huwag kang malungkot, Snow White. Babalik din ako. Isang araw, tinawag ng masamang loob na si Hela ang kanyang tagapagsilbi na si Duncove. Alisin mo ang tabing ng salamin ko, Duncove. Ngunit nang hatakin ni Duncove ang sapin, tumakip ito sa kanyang sarili. Hay naku, lumabas ka na nga. Habang hinahangaan ng reyna ang sarili sa salamin, nagsambit siya ng, Salamin, salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Sa lupaing ito, aking reyna, hindi na ikaw kundi si Snow White ang pinakamaganda. Nagngingit-ngit sa galit si Hela. Walang sino man ang maaaring maging mas maganda kaysa sakin. Tila lumindol ang buong kastilyo sa kanyang galit. Nais niyang sirain ang kagandahan ni Snow White. Gumawa siya ng isang plano at inutusan ang mga ngaso ng kaharian na dalhin si Snow White sa kagubatan at patayin ito. Ibalik mo sa akin ang kanyang puso. Pinagkakatiwalaan ni Snow White ang mga ngaso ng kaharian, kaya't sumama siya rito. Habang daan, nakakita siya ng isang sugatan na ibon sa lupa. Pinulot niya ang ibon upang lapatan ng lunas ang pakpak nito. Sa likuran niya ay ang mga ngaso. Napalihim na kumuha ng palaso at inumang ito kay Snow White. Ngunit nakita niya na ang dalaga ay may mabait na puso dahil sa pag-aalaga nito sa ibon. Napagpasyahan niyang mali ang patayin si Snow White. Snow White, napag-utusan akong kitilin ang iyong buhay.
Ngunit di ko kayang pumatay ng mabuting tao na tulad mo. Sino ang gustong pumatay sa akin? Si Reyna Hela. Tumakas ka na at magtago. Naisip ng mga ngaso na linlangin ang reyna. Manghuhuli siya ng isang baboy ramo at ang puso nito ang siyang dadalhin niya sa reyna. Sa gayon, iisipin ni Hela na patay na ang prinsesa. Sa tindi ng takot, tumakbo ang prinsesa sa madilim na kakahuyan. Di niya alintana ang matutulis na sanga at mga paniki sa gabi, hanggang sa hindi na niya kaya pang tumakbo. Bumagsak siya sa tabi ng isang puno at nakatulog sa malamig at madilim na kagubatan. Nang marating ng mga ngaso ang kastilyo, dumiretso siya sa reyna. Natupad ko na ang iyong utos. Kinuha ni Reyna Hela ang kahon at sinuri ang puso. Napaniwala siya na patay na si Snow White at ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa kastilyo. Nang sumikat ang araw, nagising si Snow White sa gitna ng kagubatan at doon sa harap niya ay isang cute na bahay. May magandang hardin at mababang bakod, maliliit na mga bintana, may doorbell at isang bilog na berdeng pintuan. Pinatunog niya ang bell, ngunit walang sumagot. At nang kakatok na siya, bumukas ang pinto. Sa loob, lahat ng kagamitan ay maliliit. Naanimoy nasa loob siya ng isang laruang bahay. Maliliit na kaldero, maliliit na kutsara, at mga tasa. Nang matagpuan niya ang isang maliit na mangkok ng lugaw, sa gutom ay kinain niya ito. At nakatulog siya sa isang maliit na kama. Sa di kalayuan, ang mga minero na may-ari ng bahay ay pauwi na galing sa trabaho. Sa sandaling pumasok sila, alam nila na may mali, kaya tahimik silang nagmatsyag at nagbulungan. May kumain ng tinapay ko. May gumamit din ng plato ko. May natutulog sa kama ko. Ayan oh. Wow, ang gandang babae. Ay! Naku! Ayan, saluin mo! Dali, aray, Oh. aray! Dali, aray! Naku, mainit eh! Saluin mo! Ayan! Phew! Oo. Shh! Nagising siya. Nagtago siya sa kumot. Huwag ka matakot sa amin, Binibini. Kami ang 7 duwende. Ako si Ace, siya si Jolly, ito naman si Angry, ayan si Curious, si Silly, si Shy, at ito naman si Lazy. Ako si Snow White. Pasensya na po, pumasok ako sa bahay niyo. Isinalaysay ni Snow White ang lahat ng nangyari sa kanya. At nalungkot sila sa narinig na kwento. Kaya pumayag sila na manatili si Snow White sa kanilang maliit na bahay. Ngunit, sa isang kondisyon. Mahilig kami kumanta. Maganda ba ang tinig mo, prinsesa? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again.
Samantala, sa ibayong lupain, mayroong isang gwapo na prinsipe. Ang pangalan niya ay Antoine. Mahilig siyang lumabas sa gabi at tumingin sa mga bituin na nagpapaalala sa kanya ng mga taong mahal niya. Isang gabi, nakita niya ang mukha ni Snow White sa kalangitan at nagkaroon siya ng pagnanais na hanapin ang dalaga. Isang diwata ang nagsabi na nasa panganib ang binibini at binigyan pa siya ng isang kwintas na may hugis puso. Kaya't sakay ng kanyang kabayo, naglakbay na si Prinsipe Antoine upang hanapin ang magandang mukha sa langit. Samantala, balik sa kastilyo, ang reyna na may masamang kalooban ay muling haharap sa mahiwagang salamin. Duncove! Alisin ang tabing ng salamin. Sumunod naman si Duncove, ngunit sumabit ang tabing sa salamin at muntik na itong matumba. Si Duncove ay kabado sa harap ng reyna, kaya lagi tuloy siyang pamali-mali. Siyang dahilan kung bakit patuloy na naiinis sa kanya ang reyna. Nang makalabas na si Duncove, nais marinig ni Reyna Hela mula sa mahiwagang salamin kung gaano siya kaganda. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Paumanhin, aking reyna, ngunit si Snow White ang pinakamaganda. Hindi! Akala ko ba patay na si Snow White? Buong gabi nagising ang reyna. Gumagawa ng masamang balak na patayin si Snow White. Nakaisip siya ng mahusay na paraan na ikubli ang sarili sa anyo ng isang maliit na kuneho. Kinaumagahan, bago umalis ang mga duwende, isa-isa silang humalik kay Snow White sa pisngi at naglakad na papunta sa minahan. Prinsesa, huwag mong pagbubuksan ng mga estranghero ha. Delikado. Mukhang mapayapa naman, kaya't nagdilig si Snow White ng mga bulaklak sa hardin. Napansin ng prinsesa ang isang maliit na kuneho na nakaupo sa hardin na tila nasaktan. Tumungo siya at kinuha ito at dinala sa loob ng bahay. Nilapatan niya ng lunas ang nasaktan na paa ng kuneho at hinayaan itong magpahinga sa kama. Kunwari ay natutulog, pero sa sandaling lumabas ng silid ang prinsesa, dumilat ang kuneho at tumingin sa paligid. Tapos, ito ay tumalon-talon-talon at bumalik sa dating anyo ni Hela. Ito mismo ang pinaplano niya. Pinatakan niya ng lilang laso ng unan. Nang sa gayon ay kapag matutulog doon ang prinsesa, mamamatay siya sa lason. Napagod si Snow White sa maghapong paghahardin, kaya't pumasok na siya upang magpahinga. Mahihiga na sana siya sa unan na may lason nang marinig ang mga duwende na nakauwi na. Sinalubong sila ng prinsesa sa pintuan. At pagkatapos ng masarap na hapunan, sumayaw sila buong gabi. Sa pagod ay nakatulog si Snow White sa harap ng pugon. Mabuti na lang at naiwasan niyang matulog sa nakalalasong unan. Nang makabalik ang reyna sa kanyang kastilyo, inabutan niya si Duncove na nakatulog na sa pintuan. Sa pag-aakalang nagtagumpay siya, pinuntahan niya ang mahiwagang salamin. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Aking reyna, si Snow White na kasama ng 7 duwende ay mas maganda kaysa sayo. Hindi! Ako! Ang dapat na pinakamaganda! Ako! Gagawa uli ako ng plano na papatay kay Snow White. Makalipas ang ilang araw, habang sinusulsihan ni Snow White ang ilan sa mga lumang damit ng mga duwende, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Kumatok ito ng 3 beses. Sumilip si Snow White sa pintuan upang makita kung sino ito. At naroon ang isang matandang babae na may basket ng mansanas. Sino po sila? Ako ay tindera ng masasarap na mansanas.
Nais mo bang tumikim ng isa? Nung una, natatakot si Snow White. Kaya lang, mahilig talaga siya sa pulang mansanas. Eto magandang ining, libreng patikim. Tinanggap ni Snow White ang mansanas na inabot ng matanda. At kumagat siya. Ang mansanas ay may lason. Natumbas siya sa lupa bago pa man makahingi ng tulong. Sa di kalayuan, nagpapahinga si Prinsipe Antoine sa lilim ng puno. Malayo na ang nalakbay niya upang hanapin ang magandang mukha na nakita niya sa kalangitan. Nang may natanaw siyang isang matandang babae na naglalakad. Kakausapin sana niya nang biglang nagbagong anyo ito at naging si Reyna Hela. Ang prinsipe at ang kabayo ay nagitla. Nagpasya tuloy siya na huwag nang magtanong ng direksyon. Kinagabihan, pag-uwi ng mga duwende, nakita nila si Snow White nakahandusay at wala ng buhay. Labis silang nalungkot na parang nadurog ang mga puso nila sa libu-libong piraso. Gumawa sila ng isang magandang kristal na kabaong at pinalutang ito sa pinakamahabang ilog upang makita ng lahat ng tao ang kaniyang kagandahan. Sa may baybayin ng ilog, naglalakbay ang prinsipe at napansin niya ang kristal na kabaong sa bangka. Nakilala niya agad ang mukha ng babae. Nalungkot ang prinsipe. Binuksan niya ang takip ng kabaong. Kinuha sa bulsa ang kwintas na stardust at isinuot ito sa prinsesa. Paalam aking prinsesa, magning ka tulad ng isang bituin. Nasaan ka man? Pagdakay, gumalaw si Snow White. Ang kwintas na stardust ay nagbigay ng himala. Nabuhay si Snow White. Nang magising, namangha si Snow White sa gwapong prinsipe na nakatayo sa tabi niya, na nagligtas sa kanya. Nang sa wakas ay nakabalik sa kastilyo ni Snow White, ikinuwento niya at ni Prinsipe Antoine sa hari ang lahat-lahat. Nang malaman ng hari ang ginawa ni Reyna Hela kay Snow White, pinalayas niya ito sa kaharian. Ang mahiwagang salamin at lahat ng pag-aari ng reyna ay kinandado ng hari sa isang tagong silid sa kastilyo. Maraming buwan ang lumipas. Umibig sa isa't isa sina Snow White at ang prinsipe at nagkaroon ng magandang kasalan sa kastilyo. Siyempre, imbitado ang mga duwende sa pagdiriwang at namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Maligayang bate! Congrats! Yay!